May kakilala ka bang parang laging pagod kahit wala namang mabigat na trabaho? Parang may backpack na hindi inaalis. Kahit saan pumunta, dala pa rin. Marami sa atin ganyan. Hindi man literal, pero dala-dala natin araw-araw ang bigat ng pag-aalala. Hindi nakikita, pero ramdam sa dibdib. Ang tanong, kailan mo huling naramdaman na magaan maglakad? The heavy backpack, the illusion of anxiety. Isipin mo isang babae, ilang taon nang may mabigat na backpack sa likod. Kahit saan siya magpunta, bit-bit niya ito. Pag tinanong mo kung ano laman, wala. Pero parang hindi niya na alam paano maglakad nang wala iyon. Ganyan ang anxiety. Wala naman talagang laman, pero parang buo mong mundo. Pinapaniwala ka nitong kailangan mong dalhin, kahit matagal na dapat na ibigay mo na sa Diyos. Ang anxiety ay hindi lang pag-aalala. Isa itong paulit-ulit na what if na bumabalik sa isip mo. Pinapagod ka niya kahit wala pa namang nangyayari. Pero tandaan mo, hindi ka tinawag ni Jesus para mabuhay ng nakayuko sa bigat. Tinawag ka niyang maging malaya. Understanding what anxiety really is. Ayon kay Jesus sa Matthew chapter 6 verse 27, tinanong niya, may maidudulot ba ang pag-aalala para humaba ang buhay ninyo? Alam nating sagot, wala. Pero bakit natin patuloy na ginagawa? Kasi ang anxiety, mapanlin lang. Pakiramdam natin, produktibo tayo, na tayo'y nagpe-prepare. Pero ang totoo, ito ay magnanakaw. Ninanakaw ng anxiety ang kapayapaan mo, ang tulog mo, ang saya mo sa mga mahal mo. Andyan ka man sa katawan, pero ang isip mo laging, what if? Habang pinaplano mo ang pinakamasamang posibleng mangyari, nananakaw naman ng takot ang mga sandaling dapat ay para sa Diyos. Hindi tayo pinalaya ni Kristo para mabuhay sa ganitong takot. Jesus' solution? Seek first His kingdom. Hindi lang sinabi ni Jesus na, huwag mag-alala. Sa Matthew chapter 6 verse 33, tinuruan niya tayo ng mas malalim. Seek first the kingdom of God. Ibig sabihin, hayaan mong siya ang manguna sa bukas, habang ikaw ay tumutok sa ngayon. Ang seek first ay hindi lang tungkol sa pagbabasa ng Biblia o pagdarasal. Ang ibig sabihin nito ay pagpili. Pagpili na magtiwala, kaysa magplano ng lahat ng posibleng problema. Ang ibig sabihin, ipagpalit mo ang kontrol para sa tiwala. Kasi totoo, kapag si Lord ang may hawak ng bukas, hindi mo kailangang aralin ang bawat what if. Grace for today. Trusting God one day at a time. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 34. Huwag kayong mag-alala sa bukas, sapagkat ang bukas ay may sarili nitong alalahanin. Ang ibig sabihin nito, may sariling biyaya ang bawat araw. Kung minsan kasi, gusto nating lutasin ang mga problema ng bukas ngayon pa lang, pero wala pa tayo nen. Katulad ng mga Israelita sa ilang, binigyan sila ng Diyos ng manna araw-araw. Pero nang tinangka nilang ipunin ito para sa susunod na araw, nabulok. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na matuto silang magtiwala araw-araw. Ganon din sa atin. May biyaya siya para sa ngayon, hindi sa kinabukasan. Kapag tinanggap mo ito, mas magiging magaan maglakad. The antidote, prayer with thanksgiving. Sa Philippians chapter 4 verses 6 and 7 sinasabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan na may pasasalamat. Ang sikreto dito ay ang dalawang salita, with thanksgiving. Kasi ang pasasalamat ay wika ng pagtitiwala. Kapag nagpapasalamat ka bago mo pa makita ang sagot, para bang sinasabi mong, Lord, alam kong gumagalaw ka na kahit hindi ko pa nakikita. Doon nagsisimulang gumaan ang bigat. Hindi ito about pretending na okay ka, kundi paglipat ng tiwala mula sa sarili mong kakayahan papunta sa Diyos na may control sa lahat. The shift from anxiety to faith. Ang anxiety ay laging nagsasabi, kailangan kong ayusin ito. Pero ang pananampalataya ay nagsasabing, si Lord na ang nag-aayos. Kapag natutunan mong magtiwala sa Kanya araw-araw, mapapansin mong bumababa ang bigat na dala mo. Hindi ito one-time process. Minsan, susubukan mong kunin ulit ang backpack. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang pasanin ang bagay na dinala na ni Jesus sa krus.
Ang tunay na kapayapaan ay hindi sa pagkakaroon ng kontrol, kundi sa pag-amin na hindi mo kailangan ang kontrol, dahil sapat si Lord. The assignment, letting go in practice. Ngayong gabi, subukan mong gawin ito. Bago ka matulog, isara mo ang mga ilaw at isipin mong binubuksan mo ang backpack na hindi nakikita. Isa-isahin mo sa Diyos, Lord, ito po ang mga bagay na inaalala ko. Sabihin mo ng malakas, tapos sabihin mo, Lord, iyon na ito. Hindi ko na ito dadalhin bukas. Hindi ito madali sa una. Pero habang paulit-ulit mong ginagawa, masasanay ang puso mo na magtiwala. Tandaan mo, si Jesus na ang nagbuhat ng bigat na yon. Hindi mo kailangang pasanin ulit. The invitation, walk light again. Ngayong araw na ito, pwede mong piliin na maglakad ng magaan. Ang buhay na puno ng takot ay hindi ang disenyo ng Diyos para sa'yo. Tinawag ka niyang maglakad na may kapayapaan, taas noo, dahil hawak niya ang bukas. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, gawin mo ang unang hakbang ng pagtitiwala. Isuko mo sa Kanya lahat. Sa bawat comment na, Lord, ito ang binibitawan ko. May panalangin na sasabay. Dahil minsan, ang unang hakbang ng pagpapalaya ay simpleng pag-amin. Pagod na akong mag-alala. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito at gusto mong matutong maglakad muli ng magaan, huwag mong hayaang matapos dito ang ginagawa ni Lord sa puso mo. Mag-comment ka sa baba ng, Lord, sa'yo ko ibinibigay ang bigat na ito. Bilang isang declaration ng pagtitiwala. At kung may kakilala kang dumadaan din sa matinding pag-aalala, i-share mo tong video sa kanya. Baka ito na yung sagot na matagal na niyang hinihintay marinig. Huwag mo ring kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para sa mga susunod pa nating pag-uusap tungkol sa kapayapaan, pananampalataya, at tunay na kalayaan kay Kristo. Dito sa channel na to, hindi lang tayo basta nakikinig ng salita. Natututo tayong isabuhay ito